Disclaimer: this video is not affiliated with CHED or any government agencies or universities in the Philippines. The CHED logo is used to emphasize that this government agency is responsible for ETIAP administration. This content is the result of my research and participation in the program mentioned. In addition, this presentation is for educational purposes only. The individuals depicted in this video are solely for illustration purposes. You can message me for removal. Thank you so much. Welcome back, and I hope you had a lot of takeaways from our first episode. In this second episode, we'll focus on the advantages and importance of this program, the ETIAP, or Kainaman at Kahalagahan. Ganun. I will provide a comparison of attending regular traditional classes and the time you will save in converting your experiences into degree. Sandali, yung Ang alin ba? Nakalimutan mo daw yung Naku, hindi ko naman nakalimutan yun. Pero sige, ulitin natin. Dapat po ay meron kayong aggregated or pinagsama-samang 5 years or 5 taon na work experience o karanasan sa trabaho na patungkol or related sa kurso kung inyong ina-enrollan. Okay na? Very good. Pwede ka nang umalis? Okay. Ginugulo mo sila eh. Papaalis ka naman. Pag sinabi natin converting your experiences into degree, ang ibig pong sabihin nun ay maaari lang po kayong makapag-enroll sa programang ito if you have the enough matching experiences to the course you are targeting to earn. Pasok, Sunny, and Keith. Magandang araw. Ano pong kurso ang inyong ina-applyan? At ano po ang kasalukuyan yung trabaho? Magandang araw din po. Isa po akong OFW at sa nagdaang taon bago po ako pumasok dito sa abroad, ay naging customer service advisor at subject matter expert po ako sa isang kumpanyang international. Maaari ko po bang ituloy ang aking hindi na natapos na kurso sa public administration? Nakakompleto po ako ng 2-year levels po dito at ang kulang ko na lamang po ay 2-year levels pa po. Ang public administration ay nangangailangan ng 5 taon na karanasan sa pagiging isang public servant or pagiging kawani ng gobyerno. Ang inyo pong 2 taon na natapos sa kolehiyo nitong nagdaang mga taon ay hindi sapat upang makapasok po sa kursong ito sa pamamagitan ng ETIAP. Isa pa, ang inyo pong mga pinagsama-samang karanasan ay hindi po patungkol sa kursong public administration. Ganun po ba? Maraming salamat po sa mga kaalaman at katotohanan inyong naibahagi. Ang maimumungkahi ko pong inyong kunin ay kursong may kinalaman sa pagnenegosyo ang business administration dahil ang inyo pong mga samang karanasan ay may kinalaman sa industriya ng pagnenegosyo at kung nanaisin nyo pong ipagpatuloy ang public administration, maaari po sa pamamagitan ng masteral nang sa ganun may bachelor's degree po kayo sa business at magkakaroon po kayo ng master's sa public administration. Ito po ay mungkahi lamang. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong gabay at pagsagot sa aking mga katanungan. Ang skit po na inyong natunghayan ay halimbawa ng pag-uusap ng isang assessor at aplikante sa programang ETIAP at hango po sa aking personal na karanasan bilang aplikante ng naturang programa sa isang pamantasan. Next is, why this program and age-wise. As an applicant of ETIAP, aside from having at least combined 5 years work experience, nandyan din po ang prior learnings. Pag sinabi po nating prior learnings, ito po ay mga skills, knowledge, or competencies na ating na-earn o acquired sa nagdaang mga taon habang tayo ay nagtatrabaho na dapat po ay related sa kursong ating pag-e-enrollan. Halimbawa, naka-earn po kayo ng mga NC2s sa TESDA related to industrial engineering plus work experience tungkol po dito. Maaari nyo po yung magamit sa pagpapa-assess at credit sa ETIAP kung ang kurso nyo pong kukunin ay patungkol sa industrial technology o di kaya engineering. Instead of allocating another 4 years or 5 years in completing a course, yes, tama po, I use the word allocating because either ways, kung mag-ETIAP man kayo or traditional mode of learning, it's not wasting your time. That's why I didn't use the word wasting and I used the word allocate. Ano man sa kanila, ang piliin nyo ay achievement pong parehas yun na may tuturing dahil
Ika nga sa isang kasabihan mula kay Henry Ford, anyone who stops learning is old. Whether at 20 or 80, anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. Sa programa pong ito, all you have to do is magpa-assess ng inyong credentials at dun po nila titingnan kung ano pa pong mga major subjects ang dapat nyo pa pong i-enroll at kumpletuhin. Imagine the time you will save, 6 months to 12 months of completion at makukuha nyo na po ang inyong diploma dahil ginamit po ninyo ang inyong mga natutunan at mga karanasan at hindi basta itinago lamang sa inyong file organizer. Kasama po ay ang work site visit kung saan one of the school representatives will check and visit the legitimacy of your declared job. Masusing titingnan at bubusisiin ng representative ang inyo pong pinagtatrabahuan kung ito po ba ay totoo at kung ilang taon na po ang itinagal nyo sa trabahong ito at ano ang inyong posisyon. Meron pong mga pamantasan o institusyon na sapat na sa kanilang patunay ang COEs, recommendation letters from your previous and present superiors. Ito ay pirmado ng mga managers or supervisors at mga litrato na patunay na ikaw ay isa sa mga empleyado ng mga nagdaang kumpanyang inyong pinagtrabahuan o ng kasalukuyang kumpanyang inyong pinagtatrabahuan. Compared to studying another 4 to 5 years in order to earn your degree, makakatipid po kayo dito ng panahon, oras at budget dahil hindi na po kayo magko-commute at mamamroblema para sa inyong allowance araw-araw. Pagdating naman po sa tuition, iba po ang halaga ng tuition and other school fees dito sapagkat ito nga po ay special equivalency and accreditation program na nag-range mula sa 25,000 hanggang 110,000 o higit pa depende po sa patakaran ng ibang pribadong pamantasan. 5,000 hanggang 25,000 ang assessment fee na kung saan napupunta sa pag-examine ng inyong mga dokumentong isinumite, worksite visit at iba pang pagpaproseso ng inyong credentials. Depende po sa patakaran ng isang pamantasan kung ito po ay pribado o pagmamay-ari ng gobyerno. Kaya it varies. Upang sagutin po ang payag na ang ETF ay hindi patas na programa para sa mga nag-aral ng 4 hanggang 5 taon sa kolehiyo, mag-compare din po kayo sa sarili nyong karanasan. Habang nag-aaral po kayo sa kolehiyo, yung mga panahon po na yon ay naghahanap buhay at tumutulong kami sa aming kanya-kanyang pamilya at sa gobyerno sa pagbabayad ng buwis. At the same time, yung mga inaral nyo pong mga kaalaman sa kolehiyo, karamihan po doon ay amin na pong ginagawa sa aming trabaho. Halimbawa na lamang ng subject na marketing management na nakapaloob sa curriculum sheet ng kursong business administration. Karamihan sa mga prinsipyong naitalakay sa subject na ito ay habang nag-aaral po kayo ay amin na pong isinasabuhay at ginagawa sa aktwal na senaryo sa industriya ng pagnenegosyo. Isang magandang halimbawa ay ang isang sales clerk o representative sa isang tindahan. Ilan sa mga skills at sales strategies na tinatalakay sa marketing management ay ginagawa na po ng isang sales clerk. Kung paano niya pitch ang isang benta para sa kanyang customer at kung paano aralin ang detalye ng kanyang produkto para maging maaliwalas ang pag-deliver niya ng kanyang sales pitch. Ang subject na entrepreneurial management, isa ring subject na nakapaloob sa curriculum sheet ng kursong business administration. Halimbawa po niyan ay ang isang may-ari ng tindahan or kahit isang small time or big time na business. Habang inaaral nyo pong gumawa ng business plan sa school, ang isang aplikante po ng ETF ay dumaan na sa paggawa niyan 5 taon o higit pa ang nakalipas. Maaring hindi kumpletong paksa ang mga nagamit namin sa real life situations, kaya kami nag-ETF para ma-assess at maging formal yung mga life skills and learnings na natutunan namin from different industries through converting those skills and knowledge to course credits upang makamit ang isang degree at diploma. With those given facts and logic, baka naman may nagets ka, friend. Mahalagang paalala, hindi po lahat ng aplikante ay nakakapasa sa programang ito given na lang kung ang institusyon po na inyong pag-enrollan ay nakataon lamang sa kita na kanilang makukuha mula sa inyong pera. Sapagkat
Bukod sa mapusising pagre-review ng inyong pong credentials, ay halukayin po nila ang inyong mga nakaraang karanasan sa industriya saan man kayo nanggaling. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa journey na ito. Sa susunod pong episode ay atin pong tatalakayin ang kaibahan ng second course taker at first course taker. Patuloy po natin pagtutuunan ng pansin ang mga kababayan po nating hindi alam ang programang ito para po sila ay magabayan at magamit ang mga karanasan na nararapat nilang ma-convert sa bachelor's degree. Isang pagpupugay po para sa ating mga ETF graduates and aspirants dahil ang dati pong Executive Order 330 Series of 1996 ng ating former President FBR ay lalo pong pinagtibay sa Senado sa pamamagitan ng Senate Bill number 2568 na ngayon ay mas kilala bilang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETF Act. Sapagkat aprobado na ito sa third reading sa Senado with 2300 votes nitong September 16, 2024. Thank you so much for doing your job, Senators. Tapos sasabihin mo na naman hindi legit. Baka wala ka lang credentials to convert. Maaari niyo pong mapanood ang content na ito sa mga platforms na naka-flash sa screen. Paalam and see you on our next episode.